Sa pagpapatuloy ng ating istorya, makikita nating hinahanap ni Tita si Omari sa pinapasukan nitong trabaho. Hey Stan, naka-break ba si Omari? Tanong ni Tita. Naku po, may usapan pa naman kami, wala na ako magagawa Omari, bulong ni Stan sa kanyang sarili. Hindi daw siya makakapasok kasi masama daw pakiramdam niya. Sabay biglang umusok sa galit si Tita nang marinig niya ang sinabi ni Stan. Mabalik naman tayo sa ating bida. Nagsimula nang ang laban ng ating dalawang Omari, laking gulat ni Omari, kung paano gumalaw ang kanyang kalaban. Tama nga ang mga sinabi ni Dribble, parehas na parehas nga kami ng laro. Pero dahil hindi siya tao, pagdating sa stamina, lugi ako, hindi ito mapapagod. Kaya kapag hindi ko kaagad natapos ito, siguradong matatalo ako. Wika ni Omari sa sarili. All-1 na ang score, at tila hirap si Omari na lagpasan ang depensa ng kanyang sarili. Anong dahilan at hindi ko siya maiwanan? Tanong ni Omari sa sarili. At laking gulat niya nang biglang ma-steal saka niya ang bola. Ha, paano? Paano niya naaga sa akin ang bola ng ganoon kadali? Kung parehas lang kami ng laro, paano? Nakahanap ba siya ng kahinaan sa akin? Pagtataka ni Omari. Habang ang mga nanunood naman na umasa sa mga sinabi ni Gray tungkol kay Omari ay tila nababaget na. Magaling sana ang batang ito, ngunit hindi niya mahawak ang mabuti ang bola, sa tingin ko ay mukhang hindi niya maipapasa ang preliminary test, wika ng isang lalaki. Wala kayong alam, biglang sagot ni Gray. Hindi ba't naghahanap pa rin kayo ng player na pwede nyo pastahan kung makakasurvive ng tryouts? Kaya tumahimik na lang kayo at manood. Meron akong dahilan kung bakit ko pinili ang batang yan, sagot ni Gray sa mga lalaki. Oy Omari, isang basket na lang ang kalaban at hindi ka na makakapasok ng tryout. Sambit ni Dribble. Manahimik ka muna, nag-iisip ako, sagot ni Omari. Kung ang kalaban ko ay talagang kaparehas ko maglaro, ang kahinaan na nakita niya sa akin, malamang, parehas din ang kahinaan niya. Pag-iisip ni Omari. At naghanda na si Omari, nang biglang laking gulat ni Dribble nang binigay ni Omari ulit ang bola sa kalaban. Anong ginagawa mo Omari? Bakit mo binalik ang bola? Tanong ni Dribble. Pumunta ako dito para tuparin ang pangarap ko maging pinakamagaling na player sa buong mundo. At kung hindi ko kayang mahanap kahit mismong kahinaan ko, wala akong karapatan na maparito. Dito pa lang dapat isuko ko na ang pangarap ko, wika ni Omari. Serisiraan ka na Omari saad ni Dribble. Kung ma-steal niya sa akin ang bola, ano bang ginawa ko na nagbigay sa kanya ng opening? Napakaraming moves na pwede niyang magamit laban sa akin. Tingin ko hinintay niya nung ako ay akmang pasugad na sa kanya, tanong ni Omari sa sarili ng biglang. Ang batang ito, binalik niya sa kalaban ang bola at naaga niya ito kaagad, wika ng gulat na lalaki. Ang karaniwang kahinaang ng mga batang player ay pagkakaroon ng mahinang offhand. Lahat ng nagdidribble gamit ang kanilang dominant hand ay natural sa pakiramdam, ngunit kapag nilaipat na nila sa kabilang kamay ang bola, doon na sila nagkakaproblema. Kinakailangan ng disiplina at training para maging parehas ang dalawang kamay pagdating sa pagdribble. Ang kahinaan ni Omari ay saglit niya lang ay dribble sa kanyang offhand which is ang kaliwa niyang kamay at mabilis niyang binabalik sa kanyang kanang kamay bago siya mag-drive sa basket. Ang sandaling pag-switch ng bola sa kanyang kaliwa ay nagre-resulta ng mataas ng pag-dribble at yun ang nagbibigay ng tamang pagkakataon para ma-steal ng kalaban ang bola. Pagpapaliwanag ni Gray, kinakailangan ng disiplina at training para maging parehas ang dalawang kamay pagdating sa pag-dribble. At matapos makascore ni Omari, muli niyang ibinalik ulit ang bola sa kalaban. Hoy Omari, bakit mo na naman ibinabalik ang bola? Nasisiraan ka na talaga. Galit ng sinabi ni Dribble. Kung talagang ginawa ng kalaban ko mula sa data ko, malamang gagawin niya ulit ang pagkakamali na yon. Matapos ko makita kung gaano kadali agawin mula sa kanya ang bola, hindi na ako pwede magkamali pa. Hindi na ako magdidribble gaya ng ginawa niya, buong tiwalang sinabi ni Omari sa kanyang sarili. At matapos ang ilang oras na mga test, nanalo si Omari sa score na 3-2. At unang bahagi ng tryout ay nakumpleto na. At ang pangalawang bahagi ay magsisimula na. Player versus player elimination. At ang 300 na kalahok ay maglalaban-laban upang mapili upang mag-tryout para makapasok sa Overtime Elite Academy. At siyam lang sa kanila ang maaaring makapasok.